Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, kung napanood nyo na yung day 4 na ang pamagat nga nun ay ang pagtawag ni Jesus, ngayon mga kapatid ay nasa day 5 na tayo. Ang pamagat natin kapatid ay panalangin. Ito ay mababasa sa Mateo 6 verse 9 to 13. Okay mga kapatid, basahin na natin kung ano ang nakasaad dito sa talata. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang Ama namin mula sa Ebanghelyo ng Mateo 6 verse 9 to 13 ay itinuro ito ni Jesus Christ bilang isang huwarang kung paano manalangin. Hindi lang ito basta dasal, ito ay isang gabay kung paano makipag-ugnayan sa Diyos ng may tamang puso at layunin. Sa talatang ito, ang Ama namin ay tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Unang-una, kilalanin ang Diyos bilang Ama. Ama namin nasa langit. Ibig sabihin, may personal tayong relasyon sa Diyos, hindi siya malayo. Pangalawa, itaas at igalang ang Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hindi lang hingi, may pagsamba at paggalang muna. Pangatlo, unahin ang kalooban ng Diyos. Mangyari ang kalooban mo. Hindi lang, Lord, ito ang gusto ko, kundi, Lord, ano ang gusto mo? Pang-apat, humingi ng pangangailangan. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pwede tayong humingi. Okay lang sa Diyos yun. Pang-lima, matutong magpatawad. Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin. Ang panalangin ay may kasamang malinis na puso. Pang-anim, humingi ng gabay at proteksyon. Ilayo mo kami sa tukso at masama. Kailangan natin ng tulong ng Diyos araw-araw. Paano ka mananalangin mula ngayon? Gamitin mo itong simple guide, itong ECTS prayer. Ang ibig sabihin ng ECTS prayer, A. Adoration, purihin ang Diyos. C. Confession, aminin ang kasalanan. T. Thanksgiving o magpasalamat. S. Supplication or humingi ng kailangan. Mga kapatid, ang panalangin ay yun yung magiging way natin kung paano tayo makipag-usap sa Panginoon. Sa madaling salita, makipag-usap ka sa Diyos ng totoo mula sa puso. Hindi kailangan magaling magsalita. Hindi kailangan mahaba ang panalangin. Ang mahalaga, totoo, tapat, at may pananampalataya. Okay mga kapatid, may mensahe lang ako para sa mga kabataan. Hindi mo kailangan magpanggap sa Diyos kahit magulo ka, pagod, nalilito. Pwede kang lumapit sa Kanya. Ang panalangin ay hindi performance. Ito ay pakikipag-usap sa Ama na nagmamahal sa iyo. So ano ang refleksyon natin dito mga kapatid? Kamusta ba ang prayer life ko? Nakikipag-usap ba ako sa Diyos? O puro hingi lang? Mga kapatid, ito lang ang masasabi ko. Ang nananalangin ay nagpapahayag ng buong pagtitiwala at pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. Mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang next video natin sa day 6 ay ang pagpapatawad. Ito ay mababasa natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to 24. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang. Bago ka mag-scroll ulit, mag-pray ka muna. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos. Buhay na may Diyos, hindi man perpekto, may laban sa buhay.